Bawat hibla ng kasaysayan ay may tinatagong liwanag. Sa channel na to, malalaman mo ang tunay na kwento. Mula sa simula hanggang wakas, ihanda ang sarili sa bagong kaalaman. Panoorin natin ang video ng Mensahero ng Silangan. Masayang balita mga Ophirians, sa pagpapatuloy ng ating pagtatalakay tungkol sa banal na pangalan, magpapauna muna tayo ng konting paalala. Una, kailangang napanood nyo ang part 1 dahil hindi nyo lubos na mauunawaan itong video kung lalaktawan ang first part. Ang inyong malalaman sa videong ito ay isang banal na pangalan na hindi dapat kutsain at gamitin ng walang katuturan. Sa madaling salita, kailangan nating ingatan, igalang, at pakangbanalin. Nasusulat sa Biblia na walang kapatawaran sa sinumang magkakasala laban sa Holy Spirit. Mark chapter 3 verse 28 hanggang 29. Truly I tell you, people can be forgiven all their sins and every slander they utter. But whoever blasphemes against the Holy Spirit will never be forgiven. They are guilty of an eternal sin. Sinasabi ng talata na ipagpapatawad ang lahat ng kasalanan, ngunit walang kapatawaran sa sinumang magkakasala laban sa Holy Spirit. Kasama po dyan ang pagyurak sa banal na pangalan. Magkasala na tayo sa ibang bagay, huwag na huwag lamang sa kanyang pangalan. Noong unang isinalin ang Biblia, ang ginawang pagtakwil sa banal na pangalan at ipinalit dito ang pangalan na hango sa mga Diyos-Diyusan ay tahasang pagyurak, blasphemy laban sa Holy Spirit. Ganon din ang patuloy na pagtatangkilik sa mga pangalang nauugnay sa mga Diyos-Diyusan. Kung susuwayin nyo ang paalala namin, nasa inyo na po yan. Wala na kaming pananagutan. Kung itong inilalahad namin ay hindi katanggap-tanggap sa inyong kalooban, mangyari lamang na humayo na lang kayo ng mapayapa. Kapag alam nyo na ang tunay na pangalan, alalahanin nyo itong paalala sa Exodus chapter 23 verse 13. Be careful to do everything I have said to you. Do not invoke the names of other gods. Do not let them be heard on your lips. Mahigpit ang bili ng Ama sa kanyang mga tao. Huwag tatawag sa ibang pangalan na hango sa mga Diyos-Diyosan, ni hindi daw dapat marinig sa kanilang mga labi. Matapos naming ilahad ang aming nalalaman, nasa inyo na ang pagpapasya. Kung doon pa rin kayo sa pangalan na ipinalit ng mga hintil, kayo na ang bahala. Mamili kayo. Pangalan ng mga Diyos-Diyusan ang itatawag nyo sa may likha, o ang pangalan na kanyang ibinigay sa ating mga pinakaninuno, mga Hebrew Shemites. Ngayon, kung hindi ka pa handa na tanggapin ang tunay na pangalan ng Ama at ng Mesaya dahil hindi mo kayang talikuran ang minanamong katuruan mula sa mga hintil, huwag mo nang ituloy ang panunood nitong video. Ituloy mo na lang kung ano ang gusto mo. Tapos na ang responsibilidad naming ipaalam ito sa inyo. Sinasabi sa Revelation chapter 22 verse 11, hayaan na ang mga baluktot na magpakabaluktot at ang mga matuwid ay lalong magmamatuwid. Ituloy natin ang pagtatalakay. Ano ang tamang bigkas ng pangalan ng Ama na YHWH? Ang original Paleo Hebrew
ay walang mga vowels na nakasaad. Kaya nga, sinabi ng mga scholars noon na hindi raw ito mababasa o hindi mabibigkas. Ngayon, bakit ganun ang kanilang sinasabi? Kasi ang ginagamit nilang alphabet ngayon ay Masoretic Modern Hebrew, taliwas sa ginagamit ni Moses na Paleo-Hebrew na ating ipinaliwanag sa unang bahagi nitong video. Ngayon, paanong nasira ang Paleo-Hebrew ni na Moses? Sino ang nakialam? Kung napanood ninyo ang Creation series at Babylon series, saka nyo palang mauunawaan ang malalim na motibo sa likod nitong mga pangyayari. Ang sumira sa Paleo-Hebrew ay ang Mystery Babylon na sinasabi din sa Book of Revelation. Paano nila ginawa? Ipinasok nila ang nikud sa Paleo-Hebrew, kaya nagbago ang mga vocalization at nawala ang mga kahulugan ng mga salita. Ginawa nilang Babel ang Biblia. So ano itong nikud? Ang nikud ay isang system of vowels na inimbento ng mga Babylonian Masoretes at ito ay ipinasok nila sa mga manuscripts mula sa Paleo-Hebrew. Itong nakikita nyong maliliit na tuldok na pula at blue ay mga nikud gawa ng mga Babylonians. Ang mga tuldok na yan o nikud ay wala sa original na Paleo-Hebrew ni Moses. Dahil dyan, malaki ang ipinagbago ng Hebrew vocalization. Kung bubuhayin mo si Moses at dadalhin mo ngayon sa Israel, hindi na siya makakaintindi. Malayong malayo na ang salitang Hebrew ngayon sa salita nila noon. Itong mga Masoretes na nakapwesto sa Babylon, Tiberia at Jerusalem ang tinatawag sa Biblia ng mga scribes or iskriba. Kalahi yan ng mga sumakop sa Israel ni Jacob. Na-hijack nila ang Hebrew alphabet at ang Torah ng Israel. Ngayon nyo malilinawan ang pinaghuhugutan ng galit ng Misaya sa mga eskribas at pariseyos. Ipinasok kasi nila sa Torah ang Babylonian system. Paano ba ang pagbabasa o vocalization sa Masoretic Modern Hebrew? Ang pagbabasa ay mula sa kanan papunta sa kaliwa. Sa example na nakikita nyo, ang unang text mula sa kanan ay katumbas ng ating letter H. Ang sumunod papuntang kaliwa ay ang W. Pansinin nyo na ang W ay nagiging vowel ang tunog depende kung saan nakaposisyon ang tuldok. Kapag ang tuldok ay nasa ibabaw ng W, ito ay nagiging O, kaya ang basa ay ho. Kapag ang tuldok ay nasa kalagitnaan ng W, ito ay nagiging U, kaya ang basa ay nagiging hu. Kapag naman nasa ibaba, ito ay nagiging E, kaya ang basa ay he. Same rule na po yan across the alphabet, maliban lang sa dalawang exemption, ang Aleph at ang Ain o Ayin. Ngayon, ang original Tetragrammaton inscription sa Paleo-Hebrew ni Moses ay walang vowels, kung kaya noong nag-transliterate sila mula sa Paleo-Hebrew papunta sa Modern Hebrew, ginamit nila ang Yod, Hey, Waw, Hey, kung saan ang W ay naging consonantial vowel na pwedeng maging tunog ng O, U, at I. Dahil dyan, naglabasan ang mga bigkas na gaya ng Yahweh, Jehovah, Yehovah, Yehovah, at Yahuwah, at saka Yahowa, at kung ano-ano pang vocalization. But, strictly speaking, ang Paleo-Hebrew ni Moses ay walang tunog na I, O, at U, at mas lalong walang tunog ng letter J. Pasensya na po sa mga natamaan, pero huwag kayong masasaktan. Alam naman namin na kaya kayo nakarating dito dahil sa inyong paghahanap ng katotohanan. Alam namin ang sincerity ninyo. Sa makatuwid, nasira o nawala ang tunay na vocalization ng YHWH dahil sa Babylonian system na ipinasok nitong mga tinawag ng Misaya sa Matthew na brood of vipers.
bago tayo tumuloy sa vocalization ng YHWH, bigkasin muna natin ang Hebrew alphabet gamit ang Paleo-Hebrew vocalization. Ang bigkas ng Paleo-Hebrew ay kagayang-kagaya ng abakadang Pilipino bago pa ipinasok ng mga Kastila ang katon. Tanungin nyo na lang po ang mga lolo at lola nyo na inabutan ang katon. Yung BLL, SH, parang ganyan ang tunog. Alam yan ng mga lolo natin. Ang alpabetong Pilipino natin ay naka-default sa tunog ng A, kagaya ng ancient Sanskrit na pinaniniwalaan ding galing sa ancient Paleo-Hebrew ni Moses. Lahat ng syllables and vocalization sa Paleo-Hebrew ay tunog ng A maliban sa ain or ayin. Subukan nating magbasa ng Paleo-Hebrew ni Moses. Simula po ito sa kanan, papunta sa kaliwa. Magsimula tayo sa unang linya. A, ba, ga, da, ha, wa, za, ka, ta, ya, ka, la, ma, na, sa, ay, pa, taza, kwa, ra, sya, tha. Familiar po ba sa inyo ang tunog? Ngayon, alam niyo na kung bakit sinabi ni Father Chirino na may obscurity ng salitang Hebrew ang lingwahe nating mga Ophirians. Marami tayong salita ngayon na nag-uugat sa Paleo-Hebrew tulad ng salitang asaya sa Bicol at Samar. Marami po yan at hindi lang basta katunog lang dahil pareho ang meaning sa Hebrew. Ihihiwalay natin yan ng topic in the future. Ngayong alam na natin ang Paleo ay nakadefault sa A, mauunawaan na natin bakit hindi naglalagay ng A o Aleph sa pagitan ng mga consonants. Ganyan ang pagkakasulat ng ancient writings ni na Moses. Understood na kasi sa kanila na ang tunog ay A dahil yun ang kanilang lingwahe. Para patunayan natin na nakadefault nga sa A, here is our reference. Ayon sa librong isinulat ni Charles William Wall, ang pamagat ay Proofs of Interpolation of the Vowel Letters in the Text of the Hebrew Bible and Ground thence derived for a revision of its authorized English version. Sinabi niya na ang inspired writings ay walang nakasulat na vowels. Ang ancient Hebrew prototype ay may single vowel na A. Ibig sabihin, ang prototype ay napakasimpleng alphabet gaya ng Sanskrit na nakabase din sa A. Ngayon, puntahan natin ang YHWH. Hindi po natin pwedeng i-vocalize ang YHWH gamit ang tunog ng Yod-Hey, Waw-Hey ayon sa modern Masoretic Hebrew dahil ganyan ang paulit-ulit nating sinasabi, ang Paleo ay nakabase sa A by default. Basahin nyo ngayon ang YHWH na naka-default sa A. Lalabas ang pangalan ng ama ay Yahweh. Ophirian, bakit hindi nilagyan ng isa pang A sa dulo? Hindi ba dapat naging Yahweh ha? Hindi po, kasi ang A ay binibigkas kung may susunod pang syllable. Kung wala nang susunod na syllable pagkatapos ng last letter, hindi na po bibigkasin ang tunog na A. Gaya halimbawa ng salitang yada. Ang ibig sabihin niyan ay praise o pagpupuri. Hindi po binabasa na Yadaha. Ang pangalan ni Isaiah sa Hebrew ay Yashaya, hindi po Yashayaha. Isa pang halimbawa ay ang pangalan ni Judah. Ang pangalang Judah ay kombinasyon ng dalawang Paleo-Hebrew word na Yahawa at Yada. Ang kinalabasan ay Yahawada na ang ibig sabihin ay praise Yahweh. Noong isinali na sa English ang Yahawada, ito ay naging Judah. Pansinin kung paanong nawala ang totoong meaning na praise Yahweh sa English name na Judah. Ngayon, paanong nabuo ang pangalang Judah? Basahin natin ayon sa English translation. Wala tayong gagawing correction. Genesis chapter 29 verse 35. And she conceived again and bare a son. Now I will praise the Lord.
Therefore, she called his name Judah. Pansinin na kaya pinangalanan daw na Judah ay bilang pagpupuri sa Creator. Yun ang ibig sabihin ng pangalang Judah. Pero sa English translation, hindi mo na makikita ang koneksyon ng praise the Lord sa salitang Judah na wala. Pero malinaw kung ibabalik mo sa Paleo-Hebrew. Itong now I will praise the Lord sa Hebrew ay Hapaim, Awada, at Yahawa. Ituloy natin. Ito namang, therefore, she called his name Judah. Ito po yung proposed reading. Aukan, Waraa, Shamwa, Yahawa, Da. Sa mga nagsasabi na Ahaya ang pangalan ng ama, hindi po yun ang pangalan. Ang Ahaya ay nasalin na I am that I am. Sa Hebrew ay Ahaya, Ashar, Ahaya. Hindi po yan pangalan. Gaya ng naipaliwanag natin, ang pangalan ni Judah sa ancient Paleo-Hebrew ay Yahawa Da at hindi Ahaya Da. Likewise, ang tribe of Judah sa ancient Hebrew ay Mata Yahawa Da at hindi Mata Ahaya Da. Ngayon, ano ang ibig sabihin ng Yahawa? Ang Hawa sa ancient Hebrew ay isang verb na ang ibig sabihin ay to exist. Sa Strong's Hebrew Lexicon na kahulugan ng Tetragrammaton, ang sabi ay the existing one. Pansinin nyo na may nakalagay sa bandang ibaba na unpronounced except for the vowels. Yan po ang sinasabi nating hindi nila mapopronounce gamit ang Babylonian Masoretic system. Ngunit napakadali kung gagamitin ang Paleo alphabet na mula sa panahon ni Moses. So klarado na po tayo, ang pangalan ng ama ay Yahawa, hindi Yahweh, hindi Jehovah, hindi Ahaya, hindi Yahuwah, at mas lalong hindi Jesus Christ. Lahat yan ay Babylonian Masoretic na bigkas. Yan ang labis na ikinagagalit ng Mesaya sa mga eskribas, Sadducees at Pariseyos. Ngayon, ano naman ang pangalan ng anak na Mesaya? Gagabayan tayo ng mga susunod na talata na aming ibibigay. Matthew chapter 3 verse 17. And suddenly a voice came from heaven, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Ano ang dapat tandaan sa talata? Sinabi ng Ama na ang Mesaya ay kanyang anak. Sa John chapter 5, verse 43 naman, ganito ang salita ng Mesaya. I have come in my Father's name, and you do not accept me. But if someone else comes in his own name, you will accept him. Sinabi ng Mesaya, pumunta ako dito sa pangalan ng aking Ama, ngunit hindi ninyo ako tinanggap. Pero kapag may dumating sa ibang pangalan, siya ang inyong tatanggapin. Prophetic po ito, mismong galing sa salita ng Mesaya na may darating na fake o peke na Mesaya. May ibang pangalan at yun ang tatanggapin ng mga tao. Yan ang Mesaya ng mga Gentiles. John chapter 10 verse 30. I and the Father are one. Ako at ang Ama ay isa. Hindi ibig sabihin na ang Ama ay siya ring ang anak at ang anak ay siya rin ang Ama. Ang ibig sabihin niyan ay kung ano ang pangalan ng Ama, yun din ang taglay ng anak. Halimbawa, kung ang Ama ay De La Cruz din ang dadalhin ng anak dahil ang sabi, ako at ang Ama ay isa. Hebrew ang pangalan ng Ama. Hebrew din ang pangalan ng anak. Kung ano ang nature ng Ama, yun din ang nature ng anak. Kung ang Ama ay Diyos, kumbaga Diyos ang gusto nyong itawag, ibig sabihin, ganun din ang anak. Hindi pwedeng ang Ama ay divine spirit, ang anak ay mortal flesh na tao lamang. Oo, nagkatawang tao siya noon. Pero hindi ibig sabihin na tao pa rin siya hanggang ngayon. Baka nakakalimutan nyo na umakyat ang anak at naupo sa trono katabi ng Ama. Ephesians chapter 1 verse 20 hanggang 23. Basahin nyo po yan. Tapos sabihin yung tao lang. Check your logic. Ngayon, basahin natin ang John chapter 14 verse 6.
I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Napakaliwanag at napakasimple ng sinabi. Walang ibang daan papunta sa Ama kundi ang anak. Saan ka dadaan kung ayaw mong tanggapin ang tunay na identity ng anak? Ngayon, para sa mga believers, ano ang implikasyon ng mga ito? Kung gusto mo makarating sa Ama, kilalanin mo ang kanyang pangalan at dumaan ka sa anak. No one comes to the Father except by me. Kailangang kilalanin mo ang anak gaya ng pagkilala mo sa Ama. Dahil I and the Father are one. Kung ano ang pangalan ng Ama, bit-bit at nasa pangalan ng anak. Dahil ako at ang Ama ay isa. Ngayon, bakit pumunta dito ang Mesaya? Isang rason upang ipakilala o i-reveal ang Ama. John chapter 17 verse 25 hanggang 26. Righteous Father, though the world does not know you, I know you, and they know that you have sent me. I have made you known to them. Maliwanag na sinasabi ng talata, ang adhikain ng anak ay ipakilala o i-reveal ang Ama sa mundo. Bahagi ng pagpapakilala ay ang pagre-reveal ng pangalan. Bakit kailangang makilala ng mga tao ang pangalan ng Ama? Acts chapter 4 verse 12. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Maliwanag na sinabi, walang kaligtasan sa sino mang hindi kumikilala sa tunay na pangalan ng Ama dahil walang ibang pangalan na ibinigay na makakapagligtas. Biblia po ang nagsabi niyan, hindi po kami. Direkta, kung gusto nyo kayo ang magbasa, andyan ang verse. Word for word. Ayaw nyong tanggapin? Nagagalit ka? Bahala ka. Walang pumipilit sa'yo. Hindi mo rin kailangang makipagdebate o makipagtalo sa amin. Just take it or leave it. Bilang konklusyon, dahil ang pangalan ng Ama ay Yahweh at alam na nating ang Ama at ang anak ay isa. Ibig sabihin, ang pangalan ng anak ay Yahweh Shai. Ang Yahweh Shai ay nangangahulugang Yahweh is salvation. In the same manner na ang pangalan ni Joshua sa Hebreo ay Yahweh Shai din, pareho sila ng pangalan, ay nangangahulugan ng Yahweh is salvation. Yan ang context kung paano muling ni-reveal ng Messiah ang Ama sa Israel ni Jacob. Ang Yahweh at ang Yahweh Shai ay dapat nating ingatan at pakangbanalin. Thou shalt not take the name of Yahweh thy Elohim in vain, for Yahweh will not hold him guiltless that taketh his name in vain. 10 Commandments po yan. Sa susunod na video, part 3, ipapaliwanag namin paano nagkaroon ng mga salitang Jesus Christ, Lord at God. Mga salitang ipinasok ng mga nag-translate ng Biblia. Saan galing ang mga salitang yan? Malalaman nyo sa susunod na video nitong series. Muli po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating series. Para sa mga new subscribers, welcome home to our heritage. At para sa lahat, be blessed. Tunay ngang maraming dapat muling tuklasin kung kayo'y natuto o naliwanagan. Pakisuportahan ang ating gawain sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe. Muli, maraming salamat sa panunood. Kita-kits sa susunod na video ng Mensahero ng Silangan.